Naglabas na ang Senado ng arrest order laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor, Alice Go. Kaugnay nito, inatasan na ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms na isilbi ang naturang order sa loob ng 24 na oras at ikulong si Alice Go matapos na hindi ito dumalo sa mga pagdinig noong ika-26 ng Hunyo at ika-10 ng Hulyo. Kasunod nito, ay pina-freeze din ng Court of Appeals ang mga ari-arian ni Bamban Mayor Alice Go at mga itinuturong kasosyo na sangkot sa illegal na POGO operation. 28 milyong piso umano ang pumapasok na pera sa kanyang bank accounts, na karamihan ay galing sa China. Thank you, Madam Chair. I'll pursue the line of questioning that you left off, specifically po yung letter ng PNP. I'm trying to, kung pwede ma-flash lang natin. Mahalaga po itong letter na ito dahil, kaninang letter? Yan. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001, meron na na-detect ang PNP CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Kung makikita ho natin, as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. Exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, may nakita rin illegal drugs at that time. Nung nag-raid this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. No? Pero pinalampas lang ito until 2024. No? 4 years after. So, ganong kahaba, pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Gusto ko itanong si Major Josmilio. Kayo nagpadala nitong letter, Major? Yes, Your Honor. Ano ang nag-udyok sa inyo para ipadala itong letter na ito? Base po sa naalala ko, Your Honor, nag-assume po ako as Provincial Officer of the CIDG Pampanga, June 2021. And then, meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya, as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Mr. Chairman, wala pong Aramis. Mayor, please. With due respect po. Mayor, mamaya na po kasi nagtatanong pa po si Sen. Sherwin. Yeah, meron tayong procedures, Mayor. You'll be recognized later. Major, itong sabi niyo may informant na lumapit sa inyo. Do you kung bakit lumapit sa inyo? Ano bang naging scenario at that time? Informant o ma-victim? Ano bang lumapit sa inyo? Base po sa naalala ko, Your Honor, empleyado po siya sa loob ng Royal Hotel na either nag-resign or parang ganun po, Your Honor. And then, nakita ko dito sa letter nyo na pinadala kay Mayor Capil in 2021, humihingi kayo ng mga documents, particularly sa business permit section. Yes, Your Honor. And then, nasabi nyo rin kanina, sa base sa tanong ng ating chairperson, na to your best of your memory, hindi kayo walang reply from the local government unit. If my memory serves me right, Your Honor, wala kaming na-receive na reply. Did you check your records kung merong any reply, any
any communication from the business permit section of the LGU? Kasi kung ikaw ang business permit head at ito naka-address to kay Mayor at ang pinag-uusapan dito krimen, wala nang kaduda-duda, dapat diretso sa lamesa ni Mayor to eh. Diba? Hindi mo na pwedeng ito go through the normal process pa receive. Diretsuhin mo na kay Mayor to dahil we're talking about illegal detention, prostitution, illegal drugs. No? So, from your background check and also from your records, meron bang any communication from the LGU? Palagay ko po, Your Honor, wala. Kasi nag-resort po kami sa pag-contact doon sa victim nung wala po kaming ma-receive na reply from the LGU. Since the offense involved ay estapa, we tried to communicate with the victims para magamit namin sila, Your Honor, mag-testify sa court. Na-contact niyo ba yung victim after that? Na-contact po namin, Your Honor, but the problem is yung pong mga biktima ay mga foreign nationals living abroad. And at that time ay pandemic po, yung travel restriction. Hindi sila makapunta dito sa Pilipinas. So nag-reach out kayo dito sa mga biktima. Ito yung mga nagsumbong sa inyo? No, Your Honor. Yung pong CSR representative ng na nagtatrabaho sa Lucky South 99. Diba sabi mo kanina may Pinoy na dating nagtatrabaho na nagsumbong? Yes po, yun po yung walk-in informant. Foreigner siya, local? Pinay po, Pinay. And then, pinursue nyo ba itong case sa kanya? O kumuha pa kayo ng mga information? Sa maalala ko po na ship yung focus namin sa ibang pogo po sa Clark. Pero itong particular letter, wala nang subsequent action. May mga subsequent action pa ba ito? Nung hindi po namin makonvince yung biktima na magpunta sa Pilipinas para mag-file ng complaint, natabunan na po. Hindi na, nawala na po sa focus. Okay. And then, based dito sa mga records, ang next action na ng LGU is itong 2023 inspection. So, Mayor Capil, bakit ang tagal? From 2021 to 2023. Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. Apo. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po yun, Your Honor. Let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. No? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with due respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive ho ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Sen. Sherwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ipa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ipa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama in Sen. Sherwin. Thank you.
So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Eh, makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, noong 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. Opo. Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit police kasama doon sa 2023 inspection? Opo, mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat. Na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. Opo, if I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Opo, para po for the information, para opo. As a brief summary of significant events starting in 2022, CRMIS with control number and referral ID dated April 6, 2022 was received by this office with reference to the e-sumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Nino Malyari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calauwa Jr. conducted coordination with Valerie R. Ebugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City, regarding the aforementioned complaint. During the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, which has territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint re illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan nyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa nyo? Ang totoo po, kahapon lang namin na... That's why, Mayor, lahat ng sinasabi nyo ho yan, na ngayon nyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi nyo ho rin mababasa. Ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala nyong dokumento sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification. Lahat ho yan, afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Kahapon nyo lang ho yan nabasa. Dapat nabasa nyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Diba ho? Opo, nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang ito lumabas rin to sa Pampanga. Mr. Chairman, para po makatulong naman ang aming legal
kahit konting lang po para makapag-explain po kami with my lawyer. Please po. Sana po kahit konti lang po. Kayo po Allow our lawyer po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng mga komite ng Senado sa mga pagdinig na magsalita yung legal counsel. Yun lamang pong resource person. Pwede lang po kayong humingi ng payo sa kanila at isama nyo sa isasagot sa komite. Salamat po, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. May papakita po akong pagbabayad ng taxes. Nakita ho namin dito sa pagbabayad ng taxes, RPT, na itong Lucky South 99, for the last almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation, isama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque, ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Papakita ko sa inyo yung laki nung inyong compound doon. No? 10 hectares po yung compound. Meron pong almost 30 plus building. Pakita lang na. 46 buildings. Pakita lang ho namin. Sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is assessment problem lang po. Mayroon nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam niyo may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat ho yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Kung hindi sila magde-declare, dahil ang mga taxpayer natin, minsan hindi talaga nagde-declare, ang local government can issue on its own tax declarations based on the occupation permit. Pero halos 5 taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Papakita ho namin doon sa Whirlwind. Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Hindi, tama ngayon ho yan. Kasi nasa media na ho lang ngayon eh. No? So sigurado ho. So ang punto ho namin, pinakita ko na ito. Let's nasaan yung sa business permit? Your Honor, the duties and responsibilities of a local chief executive under the Section 444 is general supervision and control. Meron po kaming mga department heads na siya ang may technical supervision, technical knowledge po with regards to this assessment. Hindi na po kasi trabaho ng mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor, kung iisa-isain ko po ang assessment sa almost 90,000 real property sa amin sa Porac, wala na po akong matatrabaho. Kasi ang assessment po, lump sum naman po ibinibigay sa amin, hindi naman po namin inisa yan. Kaya sabi nga po, kaya meron tayong mga department head para sila mismo ang mag-check. Sila po mismo ang may technical knowledge, technical supervision with regards to their job. Kaya ang mayor po talaga lahat trabaho niya from development, lahat po, at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho. Pero ang technical supervision po nasa department heads namin. Kaya siguro kung may pagkakamaling ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check kung ano po ang mga dapat nilang gawin.
Kasi kamukha po nung sinabi ko, kung yun po lahat nakatutok ka, wala ka na pong matatrabaho. Sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng mayor. Kaya sana po, sabi ko nga po, general supervision. We only supervise our technical person. Kaya kumukuha po tayo ng mga technical people with the knowledge dito sa assessment, sa building permit. Kasi po talaga ang mayor, kung lahat pati po yun tatrabahuin niya, wala na pong matatrabaho ang mayor. Pero Mayor, Your Honor, baka... Kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. Opo. Kaya ang pinakaunang dapat aptupagin ho natin yung collection. Alimbawa po, kung isang taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung 5 taon, na halos 4,000 lang ho ang binabayaran kada taon, hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang punto ko lang ho naman, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na nakita ko ho naman, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Nakita ko na meron ho kayong plano para sa inyong lugar na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Whirlwind, parang may special treatment. Pakita ho namin, ang kanilang business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung Ameliar, mababa ang binabayaran. Napakita ho namin last week, during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pandemya. Merong advice ang CIDG in 2021 na may problema ho doon. Ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa aking panunaw parang may special treatment itong kumpanyang ito. Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Di ba ho? Kayo na ho nagsabi na hindi inspect. Sila na ho, sabi nga ni Vice Governor Pineda, sila na yung dayuhan, sila na yung investor, sila pa yung hari. Opo, hindi po totoo yan, Your Honor. Pero yan po yung sa record. Kahit po nung January 2024, kung may special treatment lang po sila, hindi na po namin sila inisyuan ng permit, Your Honor. Kaya 6 months before the raid, wala na po silang permit sa amin. Kaya sana po ma-consider ninyo na wala po sa amin, kahit malaki ka pang business, kahit maliit, wala pong special treatment sa amin. Pag hindi ka sumunod sa aming regulasyon, hindi ka namin i-issuean ng permit basta't may violation ka, Your Honor. Anyways, yun po yung base sa mga records at base marami sa mga pong violation na yan sa amin, 2023 pa. Kaya hindi na po namin renew, Your Honor. Kasi yun nga po, pwede naman namin sanang palampasin na bigyan sila ng permit, pero hindi po namin ginawa, Your Honor. 4 na taon na ho silang kumikita, 4 na taon na ho silang may illegal activities, 4 na taon na ho sila merong prostitution, illegal drugs. Pagbibigyan pa ng 1 taon to, talagang nakakahiya na ho yan. Ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, Your Honor. Taliwas ho yan doon. We can supplement the report of the PNP, Your Honor. We will pass it to you para po makita nyo po ang report nila. Pero Mayor, ulitin ko, lahat ho yan nabasa nyo ngayon lang. Inamin nyo ho kanina, yung report na binasa nyo kanina, nabasa nyo lang ho kahapon. Bakit hindi nyo 2023 nabasa? Kung 2023, nabasa nyo na ho yan. Intelligence report po ito, Your Honor. Kaya hindi naman po rin i-report sa amin ng ba't PNP ngayon po. meron ho kayo kung intelligence report ho yan? Kung intelligence report ho yan, ba't meron ho kayo ngayon? Actually, binigay lang po talaga sa amin ito na ng PNP. And it shows naman po, kahit kahapon lang, na talagang as per their investigation, wala po talaga silang nakikitang any criminalities, Your Honor. Anyways, Mayor, ito naman ay mga papeles at ebidensyang nakukuha ho namin at ito yung aming personal na pananaw ko ho to dahil nga
Nagtataka. Marami kami, hindi lang ako, marami hong nagtataka. Pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampanga nagtataka paano ganito kalaking Pogo Hub na merong illegal detention, prostitution, torture, nakalampas ho ng ganito katagal na taon. At kaya nga yung letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niyo maalis sa aming isipan kung paano umabot ng ganito katagal. And anyways, let's leave it at that, no? Para hindi na ho natin Your Honor, mapala yung ibang ano. sana po mapagbigyan niyo ako para mabasa ko lang po ang aking official statement. Para po makadagdag po dito sa ating pinag-uusapan po, Your Honor. Please. Magandang hapon po. Sandali lamang po. Ganong katagal po yung statement? 5 minutes po, Your Honor. Please. If I may start po. Kung maaari nyo pong iksian pa po ng konti. Yes po, Your Honor. Mayor. Magandang hapon po, Chairwoman Senator Risa Ontiveros, Chairman Senator Win Gatchalian. Ako po ulit si Mayor Jing Capil ng Bayan ng Porac. Narito po ako ngayon upang harapin ang mga katanungan at akusasyon na ipinupukol sa akin. Sa mga nagdaang linggo, marami pong masasamang balita ang lumalabas laban sa akin na para po bang kriminal na ako. Bago pa man ang unang hearing noong June 26, 2024, may mga panawagan na ako daw ay dapat suspendihin ng DILG. Tumahimik lang po ako noon at nagpupunta pa rin dito sa Senado in the interest of transparency and accountability. At para makatulong na rin sa paggawa ng batas dahil ako naman ay iniimbita po ninyo dito bilang resource person in aid of legislation. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bago pa man ang hearing dito ngayon sa Senado, inakusahan na naman ako na konektado raw ako sa Pogo. At binigyan ko raw ng special treatment ang Lucky South 99 na base lamang sa isang unverified at unfinished investigation allegedly by PAOK. Napakasakit marinig po. Why am I being falsely persecuted and prosecuted? Di po ba resource person lang ako dito in aid of legislation? At may presumption of innocence pa sa ating batas. Hindi po ba wala na pong business permit ang Lucky South 99 sa amin sa Porac as far back as January 1, 2024. So wala na po silang authority to conduct business 6 months before the June 4, 2024 PAOK raid. Just to reiterate, bago pa man sumabog ang issue na ito, no business permit na po ang Lucky South 99 for several violations sa occupancy permit nila and for failure to comply with fire safety standard. At wala na rin po silang maipakitang updated IGL license sa amin. Nasaan po ang special treatment sa Lucky South 99? Kung may special treatment po, dapat hanggang ngayon or immediately before June 4, 2024, pwede pa rin sila dapat magnegosyo sa Porac. Pero hindi po ganoon ang nangyari. At mostly, noong nagsisimula pa lamang ang Pogo in 2019, mag-a-approve naman po talaga karamihan ng mga nakaupong mayor. Kaya hindi ko po maintindihan. Nag-approve lang naman din po ako gaya ng iba ng legal na Pogo bilang nagkagulo-gulo na ang buhay ko. Bakit kung sino pa ang umararap sa inyo pa ang pinupukol? Madam Chair, bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang mga ibang mga local chief executive na may Pogo rin na ni-raid para sama-sama naman po kaming humarap sa inyo at tumulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation. I am sure they can contribute a lot too. Kasi parang nililitis na po ako dito single-handedly. Ang dami-dami naman pong Pogo across the Philippines. Hindi ko po talaga maintindihan bakit ako lang ang napag-iinitan. Di ba na-streamline na ang PAGCOR from 298 to around 40 plus na lamang po ang Pogo sites sa Pilipinas? Pero nasaan po yung ibang local chief executive noong mga areas involving around 250 Pogo sites na nawalan ng lisensya, presumably dahil may violation or lapses? Bakit wala po sila rito? Madam Chair, di ba tinanggal na rin ng PD 771 ang regulation and control sa LGUs ng gambling activities? And yet kami po ngayon ang accountable
for acts na wala naman po kaming power talaga. Ini-implement lang naman po namin ang national agenda noon. Tapos ako po ang umaarap at nasisisi ngayon. Napaka-unfair naman po talaga ng sitwasyon ko. Yung nanay ko pong 74 years old, napaiyak talaga sa mga nangyayari. Bakit daw pa kasi ako pumasok sa politika? Ang ganda-ganda na naman ng buhay ko nung bilang isang negosyante. Parang pogo lang ang sumira ng lahat. Inapruban lang naman sa legal na proseso ang business permit ng Lucky South 99 noong 2019 na walang kahit anong kapalit. And back in 2019, walang ganitong issue talaga. Kahit sino sa Pilipinas. Hindi po na-foresee na ganito ang mangyayari. Kaya ngayon, after all that has happened, ako na rin po ang nagsusulong ng total pogo ban. Sinusuportahan ko po ang panawagan ninyo, Madam Chair, Senator Gatchalian at iba pang mga senador at karamihan ng ating mga taong bayan. Bilang isang lingkod bayan, tapat po talaga ang akong naglilingkod sa aming mga kababayan. Alam ko pong may mga isyong ipinupukol sa aking pamumuno, ngunit nais ko pong linawin na sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan ng aming bayan at ang pagsunod sa batas ang aking inuuna. Sa katunayan, kahit sa gitna ng kontrobersyang ito, ang buong all 29 barangays ng Porac ay nagbigay ng pahayag ng buong suporta at tiwala sa aking pamumuno. Ngayon, sa kabila ng lahat ng ito, umaharap pa rin po ako sa Senado sa interes ng katotohanan at katarungan. Naninindigan po ako na tapat ang marangal ang aking paglilingkod. Handa po akong makipagtulungan sa anumang pagsisiyasat upang maipakita ang buong katotohanan at mapanatili ang integridad ng aming bayan. Maraming salamat po. And Sherwin, if I may interject one question. Dakal pong salamat din, Mayor, sa inyong statement. Dahil sinabi nyo naman na sumusuporta kayo sa panawagan namin na iba na ang POGOs. Isang tanong lang sa statement. So, bilang resource person po, saan po nyo masasabing nagkulang kayo bilang Mayor nitong nakaraan? Pardon po, Madam Chair. Pasensya na po. Since sinasabi nyo ngayon na sumusuporta na kayo sa panawagan namin iba ng POGO, saan po kayo nagkulang bilang Mayor nitong nakaraan? Siguro po, talaga po, nakita ko po, naramdaman ko po ang naging epekto po sa akin, sa aking pamilya nitong POGO po. At nakikita naman natin at nababalitaan po na talagang kung may nangyayari man po na hindi maganda, katulad po ng scamming, torture, ay ako po ay talagang lumalaban. Ayaw ko po na mayroong masasaktan kahit hindi pa po mga Pilipino. Kaya nakikita ko po na may problema dito po sa POGO, kaya ako po'y naniniwala na dapat iban na ito. Totoo po ang pagsusugal, although ang kumikita po ang ating bayan, ay parang mas marami pa po ang disadvantage na naibibigay po sa atin, Madam Chair. Salamat po, Mayor. Sana lang mas maagang naging ganito po yung posisyon nyo. But anyway, salamat po sa pagsagot nyo sa aking tanong. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. As a reaction lang, Mayor, kaya kanina umaga, bago tayo nagumpisa, mga alas 10, mahaba yung oras na ginugol natin para ipatawag yung may-ari ng Lucky South 99 at yung mga may-ari ng Whirlwind Corporation. In fact, ang ating chairperson, binalikan pa niya yung mga pangalan para to be sure, no, na itong mga personalidad na ito ay mai-issuehan ng supina. At kung hindi pa rin sila pupunta, katulad po ng ibang mga personalidad, kagaya ni Guo Huaping, ipapa-aresto ho sila. No? Kasi gusto ho namin, itong raid ay isang hakbang lang. Ang gusto ho namin may makasuhan at may makulong. No? Hindi natin pwedeng palampasin yung
yung nangyari sa Porac, yung torture, nakita naman ho natin yung mga letrato, yung torture, mayroon yata tayong picture, no? Pakita ho namin, binigay ito ng PAOK. Yung torture, yung illegal detention, yung prostitution, hindi ho natin pwedeng palampasin ho yan. Sabi ko nga, natutuwa kami, may raid, pero ang pulot dito, dapat may makulong. Kagaya ho nito, no? Binigay ho ito ng PAOK. Yung torture na nangyari ho doon. Ano pa bang picture? Next. Ito ho, nangyari ho ito sa Porac. Itong mga letratong to. Next. Meron pa ba? So, hindi ho namin palalampasin ho ito. Kaya ho namin, kung kakailanganing arestuhin, dadalhin ho namin dito yung mga maaari para managot ho sila. Opo, tama po kayo. Kaya hindi ho kayo lang ang aming iniimbitahan at tinatanong, kung hindi pati ho yung mga nasa likod ho nito. So, tama po kayo, Mr. Chair, bilang alkalde, bilang ama ng bayan. Ayaw ko po na may masaktan din, kahit sabi ko nga po, kahit ibang bayan pa, ibang hindi po Pilipino yan. Gusto ko po na walang naagrabyadong tao, lalong-lalo na sa aming bayan, Mr. Chair. Pero pasensya na po, talaga po walang any criminality na report po sa atin. Kaya yun po, Mr. Chair. Madam Chair, with your permission, I'll jump to another topic. I'll go back to the Bamban Porac, Bamban Pogo Hub. And AMLAC was here, no? Ayan, si Attorney Manatan. Last hearing, ang pinag-usapan natin ay magpa-file ang AMLAC ng kaso. And then from then on, pwede nang ma-disclose kung ano yung mga nangyari in terms of money laundering, no? Para sa akin, material to dahil hindi nakikita ng publiko ngayon yung money laundering angle at hindi nila nakikita kung gaano kalaki yung perang pumapasok sa ating bansa na hindi nadidetect o hindi nakikita ng gobyerno. So anong status na nitong filing of cases at ano ba yung mga pwede nyong ma-disclose before filing of cases? Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Senator Win. Sir, so far, sir, I could manifest and confirm that the legal actions approved by the Council are already underway, sir. Underway on the road, underway by Furia, what's the underway? Ongoing na po, sir. As of the moment, sir, hindi ko pa po ma-confirm yung pong vina-validate pa po namin, sir, kung kung ma-aprobahan na po yung mga na-file na ba o actions po hindi? namin. Yun ang siguro simple tanong na lang. Na-file na ba o hindi? Kasi medyo matagal-tagal na rin to, Attorney Matatan. Yes, sir, as I pinag-uusapan manifested. natin. In fact, this is the 4th hearing already. And during the first hearing, the chairperson already flagged AMLAC to look at this. So, na-file na ba o hindi? Sir, yes, sir. Na-file na po. So, na-file na yung money laundering case? Hindi pa po, sir. Hindi pa po yung Ano ba? ML mismo. Hindi pa po yung criminal aspect, sir. But we already filed for, the council approved and we already filed for the issuance of a freeze order, sir. Alright. Sige, I won't go into the details until mag-prosper yung case. But ang importante, na-file na. Apo. Okay. I'll leave it at that for now. I'll go to Solgen because I read in the papers that you have filed several cases or a case. No, Can you give us an update on those cases? yes, good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Senator Win. The OSG is confirming that last Friday, the OSG filed a petition for cancellation of the certificate of life birth of Mayor Alice Guo in RTC Tarlac. And last Monday, there was a raffle and there is already court handling this case. Now it is pending and we are just waiting for the notice of hearing and we will pursue this case po.
What are the grounds that you use to justify the cancellation? Yes, basically we allege non-compliance with the mandatory and prohibitory laws with respect to civil registration systems and guidelines and administrative orders issued by NSO. These are detailed and detailed rules which NSO, then now PSA, and we provided that in our petition, Senator Win. What you're saying is ginamit yung guidelines and rules as a basis to cancel the Yes. the birth certificate. How about all of these things that came out during the hearing? The fingerprint matching, because ito importante at material to, no? Dahil I think in very maybe first time in the history that a committee managed to get information on fingerprints and nagmatch siya. Yes. Magagamit ba ito sa inyong filing of cancellation? With respect to the cancellation of the certificate of live birth, Senator, we are not using the NBI findings because as far as we are concerned, the COLB of Mayor Guo itself, without going outside of it, it is already fictitious. As a matter of fact, the OSG adopted some of the findings of the honorable senators, and we add more on the issuances of the NSO, particularly Administrative Order 193. Masyado po siyang detailed na we will furnish a copy of the petition filed by the OSG if we are required by the honorable senators. Please do so. Thank you so much, ASG Madam Chair. Kundangan. Yes. All of these things that came out, itong mga the fingerprints, the lack of supporting documents in the I think during the first or the second hearing, those were disclosed also during the hearing. Are those going to be relevant in the case? With respect to the fingerprint, Honorable Senator, it will not be used in the certificate of live birth because we are just questioning the fictitious entries in the certificate of live birth. However, with respect to the other evidences, because the OSG is still drafting the petition for a quo warranto as confirmed by the Honorable Solicitor General, we will be filing the same, and the OSG is deliberating on documents coming from different government agency, and we will file the quo warranto in due time, Honorable Senator. Two cases. First is the petition to revoke the Certificate of live birth. Certificate Yes. of live birth, and then the quo warranto case. Yes. And what's the objective of the quo warranto? The quo warranto is to determine the eligibility of Mayor Guo to continue to possess the office of the mayor of Banban. However, in the certificate of live birth, the issue there is the propriety of the issuance, inasmuch as the affidavit of delayed registration is questionable. So will it be a Parallel. or we have to wait for the cancellation first before the quo warranto? No, it can independently run, Honorable Senator. It is parallel because the issue in the certificate of live birth is the compliance with the civil registration system or the law, and basically there are entries there which are fictitious and questionable. However, in the quo warranto, it will be more on the eligibility side of Mayor Guo. But I would assume that the eligibility in question will be the nationality, Yes. of yes. which it's But as of now, I cannot divulge any without much humility and Okay. with all due respect, Honorable Senator. I understand. Thank you so much for the understanding. I understand. I just want to be educated on the process because as we go along, kami ni Senator Risa, we get a lot of tips and information, no? Especially when the real identity of Alice Guo came out, no? Si Guo Huaping.
Kaya merong mga tips na lumabas sa amin at papakita ko ito para makatulong rin sa inyo. Apparently, si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, kahit nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? And ito yung kanyang school records. Next will be the in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese. At tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpro-provide ng information Kasi nga lumalabas yung totoong identification niya at gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence, gusto ho namin magamit para lalong tumibay yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General. Any comment to that? We will be happy to receive these documents, Honorable Senator, and we will consider the same together with the team, together with the Honorable Solicitor General on the deliberation on the filing of a quo warranto. We submit, Honorable Senator. Thank you, ASEC Kondangan. I'll just jump to another, with your permission, Madam Chair. I'll take advantage of the presence of the Chairman of PAGCOR, who's here with us since 10 a.m. Thank you very much for staying, Chairman. Chairman, naririnig nyo naman yung discussion kanina pa. No? At narinig rin namin yung position ninyo sa media about legitimate Pogo, illegitimate Pogo. But naririnig nyo rin dito yung discussion namin tungkol sa Pogo at yung krimen. No? At kaya ho kami ng mga senador, kasama kami ni Senator Risa, ang position namin i-ban na. No? Dahil nga, for the last, since 2022, 6 na raid na yung naisagawa ng gobyerno. Almost 6,000 na ang na-deport. This is in the last 2 years. At ito lang yung mga nahanap lang natin. So, Mr. Chairman, anong gagawin natin? Hindi natatapos to at may mga tao katulad ni Mayor Jing na naapektuhan. Narinig nyo naman yung kanyang testimony kanina. Narinig nyo rin nakita nyo yung picture about the torture. Anong gagawin natin ngayon dahil hindi natatapos to? And even during the first hearing, I remember nung nagkaroon ng hearing ang good chairperson natin about that raid in Clark. Narinig ko ang position ng PAGCOR is strong regulation, improvement. But after 2 years, nandito ulit tayo. So, anong gagawin natin, Mr. Chairman? Senator Gatchalian, magandang hapon po. Ang posisyon ko po at ang posisyon ng board ng PAGCOR sa pangkasalukuyan ay una balikan lang natin. Ito pong lahat ng ating hinaharap sa pangkasalukuyan tulad ng kaso sa Porac at Banban ay maliwanag po kasi dito ito po yung hindi na natin na-renewhan ng lisensya. We are of the belief, ako po kasama ang pamuno ng PAGCOR na
ginagawa po namin ang lahat na magagawa namin. Nag-umpisa po sa 278, ngayon po ay 46, doon po sa 46 para patunayan lang na minomonitor at stricto na ang pinatutupad ng mga alituntunin. 3 po ang suspendido sa pangkasalukuyan. Isa po ay meron na pong rekomendasyon ang OGLD na kanselahin na rin ang lisensya. Hindi po dahilan sa torture or sa mga masasamang gawain, kundi dahilan sa meron pong napapansin lang ang intelligence ng PAGCOR, ng security ng PAGCOR, na meron pong posibilidad na isa po doon sa 46 ay merong activity na hindi nararapat na ginagawa. Ang posisyon ko po, dahil nalinis na po namin yan, halos nasala na ho ng husto eh. At ang totoo, maibida ko lang, meron pong bago ring kaming tinayo na SBPO, kung saan ngayon po 10 na yung nabibigyan ng lisensya, kasama po yun doon sa nabanggit kong nabigyan ng lisensya. Ito po yung nagsiservisyo bilang customer agent or customer service ng mga gaming operators sa ibang bansa tulad ng Europa at ng Amerika. So, ang paniwala ko po kasama ng pamunuan ng pangkasalukuyang pamunuan ng PAGCOR ay if we properly regulate and really properly monitor, ay sayang din po yung buwis na kikitain ng PAGCOR at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue. Dahil kami po ay nag-uusap ngayon ng BIR, lahat po ng monthly reports namin ay may kopya din sila. Sila po ay tumatanggap ng 2.5 beses ng anong tinatanggap namin. At yun po ang posisyon namin sa pangkasalukuyan. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totaling isara na ito, wala po kaming gagawin pagkontra dito. Ang akin lang pong gustong sabihin, Senator Gatchalian, ang problema po natin, pag binandi natin ito, tuloy-tuloy din po itong masasamang gawain na ito. Kaya panawagan na rin sa law enforcement na kung maaari ay hulihin na at sugpuin na yung mga illegal na yan at lahat ng mano. Dahil ang maliwanag po rito, mukhang hindi na, Senator, babalik sa ibang bansa, sa bansa ng China, itong mga kriminal na ngayon ay nakakalat sa buong Pilipinas. Paniwala ko po, baka patuloy pang operation ng PAGCOR at meron na namang ilan dyan kung sakaling mare-raid at lalabas na naman ang mga paghuli nila at pagpapakita na may mga torture or whatever. I honestly do not know. But ang akin lang po ay sana masubaybayan din ito ng mga otoridad. Dahil kung isasara din po natin ito, magpapatuloy pa rin yung illegal na gawain nila, baliwala po yung dahilan kung bakit natin sinara ito. At nakakahinayang din yung himigit kumulang sa pag kinompute po natin ay sa pangkasalukuyan, mga 22 o 23 bilyong pisong maaaring maging buwis din para sa taong 2024. Yun po, Senator Gatchalian, ako po, kasama ng pamunan, ay definitely, we condemn all these criminal activities. Meron po kaming mga ginagawa. Tama kayo, maaaring hindi sapat at hindi ganun kabilis. Pero siguro naman masasabi ko sa halos wala pang 2 taon namin pamumuno, yung pong pagbabago ng struktura, pagbabago po ng mga regulasyon, ay malaki na po ang binaba at binawas ng mga kalokohan na nagaganap dito for those who have a license. Doon po talaga sa walang lisensya, hindi na po talaga namin mamomonitor yon at hindi na rin po namin talagang masusubaybayan pa yung criminal activities nila. Ang naibibigay lang namin impormasyon
na nagmumula sa security group ng PAGCOR ay yung mga nakikita naming patuloy pang mga illegal na hindi na dapat nag-ooperate. We continue to furnish the authorities the updated list para mapakita po at halos linggo-linggo rin sila'y sumusulat sa amin at nagtatanong, ito ba'y may lisensya pa o wala. So, yun po ang gusto kong ipabot sa inyo, Senator. My position is we definitely condemn all these criminal activities. Hindi po namin papayagan yan. Ginagawa po namin ang lahat para yung mga lisensyado ay hindi na umulit dito sa mga nakikita nating mga ginawa ng mga ngayon wala ng mga lisensyang mga pogos na illegal. Yun lang po, Senator. Senator Erwin, if I may interject. Chair Tenko, hindi ba naapektuhan yung posisyon yung iyan ngayong mismong ang DOF Secretary at ngayon lang mismong ang NEDA Director General ay nagsasabing mas makabubuti kung iban na lang natin ang ako po sinabi ko nga po, collectively, kung yun ang magiging final decision, ako po ay sasang-ayon. Ang sinasabi ko lang po, directly and indirectly, meron pong himigit kumulang sa paniwala po namin, 250,000 empleyado or 250,000 Filipino ang mawawala ng hanap buhay ng biglaan. Sa panahon po ngayon na ang buong mundo, hindi lang tayo nahihirapan, yun po ang unang pumapasok sa isipan namin. Bakit ko po nabanggit yung 200,000 na yun? Sa ngayon po, directly nakalista sa amin, meron pong mahigit 30,000 Pilipino ang directly nagtatrabaho dito. Meron po kaming binuksan at binigyan ng lisensya na halos 10 SBPO, kulang 10,000 po ang registered na numero po nila. We can provide you with this number. Then, meron po talaga rin, alam naman natin, yung mga ancillary services, andyan po yung mga transportation, security, messengerial, yung pong mga restaurants na nakakalat na kung saan may trabaho ang mga kitchen helper, waiter, mga kusinero. So, yun po ang pangunahin lang na magiging epekto nito. Pero kung hindi naman po ako ekonomista, tulad ng NEDA o ng namumuno sa Department of Finance ngayon, kung sa paniwala po nila yun ang dapat maging posisyon. Palagay ko po isa lang masasabi ko, kami po hindi ko kontra dun sa kanilang rekomendasyon na yun. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Very well noted po at maraming salamat din. Salamat, Senator Erwin. Chairman, magandang narinig namin na hindi kayo kokontra o bukas yung isipan nyo para permanently i-ban na yung POGO. Magandang komento yan na narinig ko. Ano ang pumipigil sa inyo para i-recommendang i-ban na ang POGO? Sa ngayon kung bukas po, naman ang isipan nyo, ba't ayaw na lang natin i-recommenda na para... Sa ngayon po kasi, naging hamon sa akin yung malinis sana yung industriya. At maliwanag naman po na nakita natin, magsimula po nung ako'y na-appoint, kahit papano po, naging matagumpay din yung naging adhikain ko at kasama ng mga namumuno sa PAGCOR ngayon. So, sa akin po more of isang challenge na ito'y mapatino at malagay sa ayos. Nakita ko rin po na sa taong ito, kung hindi po masasarayan, kulang 7 bilyon po ang piso ang papasok sa kaban ng PAGCOR. Kahit 43 na lamang ang sa ngayon ng may lisensya. Alam ko naman po at alam naman natin lahat na halos 70% po ng kinikita ng PAGCOR ay naibabalik din sa taong bayan at sa ating mga pangangailangan. So, yun lang po, Senator Gatchalian, ang binibigyan ko ng konsiderasyon. Pangalawa po, marami din pong mga kumpanyang dayuhan
nagmumula sa Thailand, sa Singapore, ay mga lisensyado po natin sa ngayon. At sila naman po ay naghahanap buhay din ng tapat at marangal, parang sinasabi ko lang at sinasabi namin lahat, sayang din naman na hindi sila makapagtrabaho, makapaghanap buhay ng matino, at lalo tigit pa yung maapektuhan talagang marami ngayon sa ating mga kababayan na mawawalan ng hanap buhay. Dahil paniwala ko po, wala namang mga retirement program yung mga kumpanyang yan, hindi tulad ng ibang mga kumpanya na pag ikaw ay nagbawas ng empleyado, mabibigyan mo ng retirement. So, sa akin po, Senator, nagtatapat ako sa inyo, yun po ang pangunahin sa aking isipan. Gayon din naman po sa pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan. Alam ko na-challenge ko kayo na linisin to at nakita ko yung efforts ng inyong administrasyon na talagang linisin, no? Dahil nga from 200 naging 40 plus na lang ngayon ang mga lisensyadong POGO sa PAGCOR. Nakita rin namin na nag-issue kayo ng bagong guidelines. Opo. Pero with all due respect, ako hindi pa rin ako kampante, no? At komportable na malilinis natin yan dahil based sa hearing na isinagawa namin, hindi lang namin masabi ngayon, pero marami rin sa mga legal na POGO, quote-unquote, ay partner niya mga illegal na personalidad. Hindi lang namin pakita dahil ongoing yan, but pwede nyo sigurong kausapin yung mga enforcement agencies natin. So, on face value, mukhang legal sila, pero kung hihimayin-himayin natin yung kung sino-sino yung mga kasamahan nila, parehong personalidad na lumalabas doon sa ipinakita ni Senator Risa kanina. Actually, yung mga personalidad na ho yan, nakita rin ho namin doon sa quote-unquote legal POGOs. No? Hindi ko na ho iisa-isahin, no? Dahil ongoing investigation. Kaya hanggat sila ay magkasama at magkanegosyo, napakahirap po talagang tanggalin yung kriminalidad dahil kumbaga embedded na sila magkasama sila. Pangalawa, may mga bagay na lumabas dito sa aming pagdinig na hindi nagagawa ng maayos. For example, alam ni Attorney Fernandez to, incorporators ng tatlong mga vendors. Hindi nala ho dito, mga vendors ho sila. Pero naging incorporators ho sila ng mga POGO companies. No? Pinuntahan rin ho namin, pinuntahan ng COMSEC, nakita ho namin na talagang vendor yung kanilang mga lugar. Ang punto ko ho, ito yung bagong regulation, pero nakakalusot pa rin ng mga ganitong problema. Kaya, kung gagawin ho natin yung talagang mahigpit na regulation, hindi makakalusot ho yung vendors na ho yun dahil kami ho pumunta, in COMSEC, andyan ho in COMSEC, pumunta ho sila, nakita ho nila na talagang barong-barong yung bahay, paano naging incorporator ho yan ng POGO. So, ang punto ko lang ho, dahil dito sa dalawang to, personally, ito, personal opinion ko ito, hindi ako kampante na malilinis ng tunay itong mga POGO, malilinis ng tunay sa mga kriminalidad na ginagawa nila dahil magkasama sila no? Magkasama sila. At yung nakita rin ho namin sa mga pagdinig ho namin na itong mga POGO, totoo, nagdadala ng trabaho, pero yung trabaho naman para sa mga dayuhan. No? At one point, out of the 120,000 na nagtatrabaho doon, almost 90,000 mga foreigners. No? At even ngayon ho, ito, may latest data ho kami, 47,000 na nagtatrabaho doon, bumaba na ho siya, kalahati ho nito ay foreigners. No? So, ang ibig ko sabihin, hindi 1:1 yung job creation nito. Unlike yung mga BPO, pag nagtayo ho ng call center, 1:1 kaagad ang result. Ibig sabihin, for 1 peso investment, 1 peso job ang malilikha. So, may nagkakaproblema ho tayo sa kriminalidad. Ang binibigyan ho natin trabaho ay mga foreigners. Parang sa akin, hindi ho
wala hong benepisyo ho siya para sa ating bansa. At maraming nadadamay, no? Kita niyo ho yung mga enforcement agencies ho ngayon, yung police, NBI, Bureau of Immigration, local government unit, ang dami hong nadadamay sa ganitong aktibidad. Kung titignan ho natin yung call center, kailan ba ho nagkaroon ng problema sa call center? No? Ngayon, meron na tayong almost 2 million jobs sa call center, no? Generating about $40 billion. So, wala naman tayong problema. Ang punto ko, pwede ho tayong mamili ng maayos na negosyo. No? Pwede ho tayong pumiling negosyo na walang problema para sa atin. Pero itong negosyong ito, talagang laking problema hong nangyayari sa atin. At ang kinakatakutan ho namin, itong mga sindikatong to, masawa na sa mga kababayan nila. Local na ngayon ang kikidnapin. Local na ngayon ang magiging target. At mangyayari ho yan. No? Mangyayari ho yan. Meron na ho akong naririnig na yung mga local na Filipino-Chinese families ang natatarget. Alam nyo naman, hindi naman nagsasalita yung mga yan. Pero meron akong information na naumpisahan na yan. Kaya yan po yung aking punto. No? Hindi itong negosyo na dapat ho nating tangkilikin. No? Dahil itong negosyong to, dala-dala ho niya, kriminalidad at sindikato. Nakita naman ho natin. Pero ganun pa man, Mr. Chairman, ang posisyon namin, i-ban na ito at ako sa consolation na natutuwa ko dahil narinig ko na bukas yung isipan nyo at kung yan ang magiging desisyon, yan ang hindi kayo hahadlang doon. Hindi po. Maliwanag po yun. Meron lang po akong gustong liwanagin, Senator. Doon po sa binanggit ninyo na yung tatlong incorporator ay mga market vendor, hindi po sa kapanahunan namin na ipagkaloob yung lisensyang yon. Gusto ko lang po sanang liwanagin yun. Na dahil po sa paghigpit namin, Senator, sa panahon ko, kaya po hindi na nga nabigyan si Lucky South dahil sa paniniwala ngang meron po. Pero liliwanagin ko lang po sana, with due respect to your na yung pong incorporator na nasasabi nyo talagang mga market vendor, hindi po sa kapanahonan ko nabigyan ng lisensya. Yun lang po, Senator. Tulad po ng binanggit ko kanina, kung ano po ang magiging pinal na desisyon ng Kongreso, Senado, Kongreso, at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po hindi po problemahin ninyo. At ako pa po ang magsasabi sa pamunuan ng PAGCOR na ito ay isang desisyon na dapat galangin natin. Yun lang po at magandang hapon. Maraming salamat po sa pagkakataon muli. Chairman, is last question na lang na direktang question. Opo. Dahil nga sa mga reformang ginawa ninyo, sabi nyo nga under your administration, may bagong mga reforma. At nakita ko naman, no, doon sa mga guidelines na na-issue nyo. Opo. Ma-assure nyo ba kami, ang publiko, kami lahat, na hindi na mauulit itong kriminalidad na manggagaling sa Pogo? Last na ba itong sa Porac? Wala na ba kaming makikitang crime na magagaling sa Pogo? Wala nang torture, human trafficking, cyber criminals. Last na itong kay Porac? Senator, sa akin pong sagot sa inyong katanungan, hindi ko po ma-assure. Kung magtatapat po ako sa inyo, hindi ko po ma-assure kayo na yan na po ang huling chapter ng mga masasamang gawain tulad ng torture or yung pagpatay or kung ano mang magawain. Sa abot po ng aming makakaya at ang tinutukoy ko po, Senator, ay yung natitirang 43 na lamang. Meron po kaming mga bagong panuntunan. Nakita din po namin na hindi din naman po kami perfecto dun sa pagbabago namin ng struktura at mga panuntunan. Meron pa po kaming mga enhancement na gagawin. Medyo na-discourage lamang dahil dito sa issue to na nabaling ang ating attention doon. But siguro hindi po karapat-dapat kung sabihin I can assure you na huli na po ito. Dito po sa 4 na pong higit na may pangkasalukuyang lisensya, nakalalamang po, Senator, na wala na po sigurong torture. Kasi hindi na po kami pumapayag din na nasa mga malalaking at maluluwag na lugar sila
Ngayon po, kung mapapansin nyo, yung nangyari sa Bamban, gayon din naman po yung nangyari sa Porac, nakita sa malalaking lugar na. So, we are coming out with certain guidelines. We are already banning hubs. We are not, I mean, in the meantime that wala pa namang order ng closure, this early, I can inform everybody that we will not allow any hub existing or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site-specific and building-specific. So, nagtatapat lang po ako sa inyo, hindi ko po talagang masasabing ito na po ang huling chapter ng mga criminal activities na maaaring maganap pa. Pero rest assured po, meron na po kaming ilalagay na 24/7 sa pamumuno ni General Villanueva. Maglalagay na po ang PAGCOR ng 24/7 ng mga teams na hindi na po aalis dito sa mga 43 licenses na pangkasalukuyan. Hopefully, that can deter. Hopefully, kung may napansin kami kaagad, takbo na kami sa kapulisan para malaman. Pero mahirap ko pong sabihin sa bulwagang ito at sa harapang ito na ito na po ang huli dahil kung talagang sabi nyo ngayon may criminal intent talaga yung natitira pa, baka hindi ko na po talaga kayanin yung pag-monitor doon. And also with regard to some nabanggit ninyo, Senator, na may mga interlocking relationships yung mga illegal doon sa legal, palagay ko po halos wala na. Dahil, Senator, nakita din namin yon at yan nga po yung mga hindi natin binigyan na po ng renewal. Dito po sa natitirang 43, wala na po kaming makitang interlocking. Hindi pa po, pero sinasala po sa pangkasalukuyan. Ang matitiyak ko po sa inyo, Senator, wala na pong market vendor dito. In fact, the beneficial owner now is required to be disclosed to PAGCOR kasi nung sa unang panahon nga po, puro abogado, puro Juan de la Cruz, Jose de los Reyes, ganun lamang, wala man lang mga kung ano-ano. Pero sa panahon po ngayon at sa liderato po ni Attorney Jessa, talagang masinsin po yung inaano natin sa mga incorporators ng mga kumpanyang naghahanap buhay at mga legal sa pangkasalukuyan. Yun lang po ang sasagot ko, Senator Gatchalian. Thank you, Mr. Chairman, for that comment and honest comment. Just to close, Madam Chair, just to close my questioning, ang aking prinsipyo kasi kung mayroong negosyo na nagdadala ng krimen, ng sindikato, at sisirain yung ating peace and order, dapat wag nating tanggapin. Mayaman tayong bansa at marami tayong pwedeng akiting na negosyo. In fact, yung mga ganitong mga lumalabas sa news, itong mga torture at human trafficking, ito pa nga yung magdi-discourage sa mga negosyanteng pumasok dito sa ating bansa dahil nakikita nila grabe yung nangyayari. So, I'll leave it at that, Madam Chair, and thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Salamat din po, Senator, at kay Senator Ontiveros at kay Senator Gatchalian sa pagkakataon pong pinagkalob niyo sa amin. Magandang hapon po. Maraming salamat din po kay Chair at sa lahat po ng mga resource persons. As we continue to shed light on the nefarious crimes of POGOs, haba ng pahabang listahan ng biktima at palapit ng palapit rin ang panganib na dala nila sa mga kababayan nating Pilipino gaya ni Miss Merly, si Lieutenant Jessa at mga magsasaka ng Porac, Pampanga. Ginagamit nila ang pangalan ng mga taong walang kamalay-malay para pagtakpan ang mga krimen nila. Kinakamkam nila ang lupang dapat nakalaan para sa mga pinakabulnerable nating magsasaka. At ang pinakamasahol pa dito, lumalabas talagang organisadong operasyon ito, kasabwat ng mga makapangyarihang tao. Mga taong napakalapit sa dating administrasyong Duterte
at mga notorious nang involved sa corruption, pangingikil, at pang-aabuso sa kapangyarihan ng gobyerno. This is a syndicate that is acutely aware of the cracks in our system. Sa PSA, sa PAGCOR, sa SEC, sa DAR, at sa LGUs, and has up to this point succeeded in exploiting them for evil ends. Hindi natin hahayaang basagin nila tayo ng tuluyan at itutuloy po natin ang investigasyong ito. At kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestuhin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan. Hindi lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. So muli sa lahat ng resource persons at mga kasama dito sa Senado, maraming salamat po at suspended po ang ating hearing. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.